Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Batas PH na kung saan tila baga tinuturuan ni Yusek Claire Castro si Attorney Kaufman, yung abogado ni Tatay Digong, kung ano ang mabuti niyang gawin. Para bang mas magaling si Attorney Claire Castro kumpara kay Attorney Kaufman, dahil bakit mo siya tuturuan? Ito, he should do better than that. Yan ang title. Palace Press Officer Attorney Claire Castro advice, tinuturuan Nicolas Kaufman, the Defense Counsel of former President Rodrigo Duterte, to do better and focus on researching facts in order to defend his client instead of proving his unlawful arrest. Medyo kinabahan na sila itong wise move ni Attorney Kaufman, yung unlawful arrest ni Tatay Digong. Okay. This statement was made in relation, yung bakit nagpayo o tinuruan ni Attorney Claire Castro ang abogado ni Tatay Digong. Ito na, dahil yung plano ni Attorney Kaufman na i-submit yung This statement was made in relation to the recent pronouncement of Kaufman planning to submit to the International Criminal Court the Senate Committee report of Senator Amy Marcos to prove that Duterte's arrest was illegal and a form of political maneuvering. Patay sila dito. Wise move ni Attorney Kaufman ito, isasabit niya sa ICC yung committee report ni Senator Amy sa Senado. Kaya ito, medyo ito na ang reaction ni Attorney Claire Castro. Ito na, sabi niya ni Attorney Claire Castro, he, meaning si Attorney Kaufman, he should concentrate on his defenses, concentrate on the allegations and admissions of former president about his killings, and that he ordered the killings of some people in relation to the war on drugs. The press officer also explained that the present administration has nothing to do with the charges against Duterte, highlighting that the same were filed as early as 2017. Okay, sige nga. Yung mga complaints, yes, 2017. But yung pagpapadala doon, yun ang malaking issue. Yung eroplanong sinakyan, yung ginamit na eroplano pagdala ni Tatay Digong sa Netherlands, di ba palaging ginagamit ng Pangulo? Sino na yung umamin? Inamin na na talagang ginastusan ng Philippine government yung pagpapadala kay Tatay Digong doon. Tapos walang kinalaman? We were not born yesterday. Walang kinalaman ng Marcos administration. Kaya kami dito sa Mindanao, halos lahat ng tao sa Mindanao galit sa ginawa ng administrasyong ito kay Tatay Digong. Punta kayo dito sa Mindanao. Pinaka-latest, yung nagbisita ang Pangulong Marcos Jr. sa Jensa na sinisigawan siya ng Duterte. Akala nila nakalimot na ang taong bayan, taga Mindanao, sa ginawa nila kay Tatay Digong. Tingnan nyo, nangyari sa May 12 elections. Mismo si campaign manager, alias sa campaign manager, Congressman Toby Chanco, ang umamin na ang malaking rason bakit natalo ang mga alyansa dahil sa impeachment ni BP Sara at saka yung pag-aresto, pagdala kay Tatay Digong sa Netherlands. Survey, sabi ni Congressman Toby Chanco, 9 o 10 ang pumapasok sa alyansa candidate sa mga surveys nila.
pagkatapos ng impeachment ni VP Sara, pagkatapos ng pagdala kay PRRD sa Netherlands, wala na. Kaya hindi na sila nagpunta ng Mindanao mula noon. So ito, sinasabi ni Attorney Claire Castro na Marcos administration has nothing to do sa nangyari kay PRRD. So ito, dagdag pa niya. Attorney Kaufman should remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos. Yes, wala pa. Kaya lang ito ngayon, Pangulo ng Pilipinas, ilang beses niyang sinabi na hindi makikipagtulungan ang Administrasyong Marcos sa ICC dahil wala ng jurisdiction. Ilang beses niyang inulit-ulit yon. Ngayon, mismo ang administration nito ang nagpadala ng dating presidente sa Netherlands, sa ICC. Yon ang hindi makakalimutan ng nakakarami, lalo na kami dito sa Mindanao. Unforgettable. Kung si Attorney Harry Roque pang magsalita, unforgivable. Pati si VP Sara, hindi pa ako handang magpatawad. Sige. Kala nyo, makakalimutan ng Pilipino, ng mga taga Mindanao yun, ha? Kaya sa survey ng Pulse Asia, 3% na lang ang approval rating ni Pangulong Marcos dito sa Mindanao. I think that was April or May. 3% na lang. Si Speaker Martin Romualdez, 1% na lang. Ganon na katindi ang galit ng taga Mindanao sa administrasyong ito dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong at kay VP Sara. Okay. She also believed that the strategy of Kuman could backfire, noting that ICC judges are not blind to the facts. Huwag mo nang problemahin, Auntie Claire, kung anong ginagawa ni Attorney Kaufman. Karapatan niya yon na isubmit yung committee findings ni Senator Amy Marcos para malaman ng ICC kung ano talaga ang nangyari. Kabado na sila. Salamat, Attorney Kaufman, sa ginagawa mong pagdepensa sa aming minamahal na Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo. Sa ngayon namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mga yero nga itabang sa mga tao kadtong nga daot ng ilang balay ug muna ni silang ante ang matagaan. Nanamigas katulugan. Kandaon ang kanay po. Bakit da magkanita ka ko sa bami. Ug maupod ni ang lansa nga para sa atop ang ihatag sa So duha ka pamilya ni ang nagkuha sa amo og yero. Karon maabot na gyud ang yero sa among gitagaan. So duha ka pamilya ang nagkuha og yero. Piling ka dai mo tiksakay. Salamat. Oh, dumagat pa ni. Salamat kayo. Salamat kayo kay gitagaan daghan ang inyong matabangan. Hi guys. Hey, salamat kay gitabangan me. Ginoo ra ang magbalos imo ha.
O karon mo na ni ang natagaan na Mugero ug mo na ni ang iyang gipa tindog nga bag-ong balay. Salamat kaayo sir sa pagtabang nimo.